Hello, hello, Aquarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyo detalyado, komprehensibo at hindi beten na weekly reading for October 6 hanggang October 12. So Aquarius, kung nyo lang po yung mga resonate kayo ha and leave the rest. Yung po iba impormasyon para po sa ibang Aquarius yun, okay? So use your intuition para makuha nyo po yung akmang messages para sa inyo mula sa inyong spirit guide sa ating reading for today. So Aquarius, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads na ko, malaking bagay po yun para sa akin every time na meron po tayong free reading. So from the bottom of my heart, thank you po Aquarius for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo ngayong buong October 6 hanggang 12? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have, wow, the Death card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Eight of Wands. Yes. In the area of what you need, you have the Strength card. Napakaganda nito. In the area of what's affecting your current energy, you have the Six of Swords. Yes, the changes na gusto mo talagang makuha ay darating na. So napakaganda nito. In the area of your near future, you have, wow, Wheel of Fortune. Talagang pagbabago para sa ikagaganda ng buhay mo. Napakaganda nito. In the area of your challenge, Nine of Cups. Alam mo na Aquarius, kung lagi po kayo nanonood sa akin, kapag lumalabas si Nine of Cups in any of the reading, in any position, this is the right moment for you to make a wish. So ngayon, pikit ka na. Close your eyes, meditate, concentrate. I-wish mo na yung prayer mo because your higher self, your spirit guides and angel guides are listening to you today, feeling the frequency of your prayer para madaling may ataas yan at matupad sa langit. Okay? So wish na, balik ka sa akin kung medyo mahaba-haba yung message mo. Pause mo muna yung video, balik ka sa akin after your wish. Okay? Napakaganda. Nine of Cups. In the area of your fortune, meron kang Justice card. Beautiful. In the area of your divine messages, you have the King of Wands. Lovely. At ang outcome nyo po for the week, eto po yan. Mamaya sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, ano muna lingering energy in your background? Wow, you have the Moon card. The Moon card's all about secrets. Mga bagay na hindi mo pa alam o malabo sa'yo ngayon. Parang feeling ko ito yung linggong ito para malaman na yung buong katotohanan, makontento ka sa totoong sagot, malaman mo yung truth and nothing but the truth. Parang ganyan. Sabi ng spirit guides mo, this is a time for clarity. Okay? Because full moon, buwan din to, full moon is in Aries on October 6 sa simula ng ating reading. So anong epekto ng full moon in Aries sa buhay ng mga Aquarius? Ayon sa yung planetary alignment, ito na yung panahon for you to release yourself from limiting thoughts and get clarity in your connections sa mga kapatid, sa magulang, sa katrabaho, kay boss, sa partner mo, sa lover mo. Any confusion na meron ka ngayong linggong ito, panahon na para alamin ang kalinawan dyan. Especially here, parang wala nang oras para mag-dwell pa sa malabo o mag-dwell pa sa hindi sigurado. Time na para sa'yo and deserve mo daw malaman yung truth about something. Halimbawa, sa trabaho, kung 10 months ka na naghihintay for promotion, ay di kailangan mo na alamin yung truth bakit hindi umaandar-andar yung promotion. Parang ganyan. Kung sa pamilya naman, parang meron kang hindi nagigets, ramdam mo may something eh. Your intuition is very, very strong this time ha, Aquarius. So, maramdaman mo kung may something na tinatago sa'yo, may something na hidden from you, or may something na kinikip yung information, maramdaman mo yan. Halimbawa, sa pamilya, nasira pala ng kapatid mo yung cellphone mo, pero hindi sinasabi. Halimbawa lang ha, example lang naman. Yung isa mong cellphone na pinapagamit sa kanya, nasira niya, hindi sinasabi sa'yo. No? So, this week, malalaman mo na, ay, ba't nasira yan? Ba't sinong may kasalanan? So, you will understand the truth about something para mawala na yung mga kaba-kaba or kutob sa puso mo, ika nga. No? So, ngayon, this week, you are being encouraged to resolve old conflicts. Kung may mga napaglumaan or medyo tumagal na mga conflict or problema with someone, this is the right time for you to resolve that. And then, parang make a decision to move on from a relationship na hindi na talaga gumagana or it's not working for you anymore. Halimbawa, kaibigan, iba-iba na kayo ng priorities, tapos hindi na kayo swak yung mga gusto ninyo, yung kakaiba na. So, panahon na for you to leave that behind and tell yourself, okay, we're all moving on from this group
Kasi panahon na para mag-grow and pare-pareho na tayong wala sa hulog sa pare-pareho nating buhay, parang ganyan. So, accept seasonal friendship. Normal yan. Hindi yan mali, hindi yan pangit. So, don't really blame yourself because it happens. Normal yan sa buhay. Ganon din sa mga relasyon, sa mga pag-ibig o kaya sa pangarap, no? Panahon na para linawin sa'yo kung mahalaga pa ba to sa akin o hindi. Siya pa ba o hindi. Parang ganyan, okay? So, a week of clarity will be yours this time. At the center, meron po kayong death card. Yes, handa ka na talagang putulin, tigilan or layuan yung mga bagay na alam mong hindi na para sa'yo. Nakita ko rin dito that you are transforming for the better, no? Marami po kayong pagbabago, pagkatuto, pagkalinaw. May realize mo this week, ay, ayoko na pala dyan. Ay, yung pangarap na yan na nilakad ko for almost 5 years, na-realize mo, ay, hindi na pala yan for me. And that's okay, no? Wag mo bubugin ng sarili mo na, ay, ba't ko sinayang ang oras ko dyan? Ay, bakit ko sinayang ang pera ko dyan? Nangyari na yon. At saka, minahal mo naman before saka iningatan mo naman before talagang this time around is a moment of clarity for all of you na may realize mo ano ba talaga yung para sa akin, ano yung dapat kong baguhin, ano yung dapat kong tigilan, at ano yung dapat kong linawin, parang ganyan, okay? Especially, sabi ko nga po, this is a time for really to all of you have this parang moving on phase. Especially here, napakaganda ng iyong latag ng cards, Aquarius. You have the Six of Swords, moving on, changing your life, and then boom, iikot ang kapalaran in your favor. Whatever you change in your life, papasok na yung mga bago. And then boom, Justice card. Kung ano yung mga bagay na talagang dapat mo ma-harvest, no? So napakaganda ng latag ng cards para sa'yo. And then the succeeding cards will explain how you will do it. Okay? So balik tayo sa death card. Nakikita ko talaga dito na don't resist change. Okay? Okay? Alam ko na medyo malabo, medyo nakakatakot, medyo parang kaya ko ba doon, magagawa ko ba doon? Am I good enough? Am I experienced enough? Handang-handa na ba ako? So marami kang duda, takot, alinlangan sa pagbabagong ito. Kitang-kita ko yan for some of you. Some of you lilipat sa ibang trabaho, lilipat sa ibang karera, lilipat na ibang pangarap, lilipat ng bahay, something like that. But most definitely, change will happen for you this week. Pwede ring change in mindset. Baka mamaya, magbago na yung pananaw mo sa isang tao. Magbago na yung pananaw mo sa isang politiko. Magbago na yung pananaw mo sa isang pangarap, no? So, things are changing for the better. Itong pagbabagong ito, haharapin mo siya. Hindi mo to dapat iwasan. Hindi mo to dapat itaboy because this is inevitable. And this is coming for you, okay? The Death card, the Nine of Pentacles. Wow. Dalawang beses lumabas yung 9. 9 is all about release. Ano daw ba yung mga bagay sa buhay mo this time, Aquarius, that you need to let go, you need to release, you need to really put away. Halimbawa, mga takot, duda, maling practice, paulit-ulit na pattern. Halimbawa, lahi ka bang mabilis ka bang magpatawad, mga ganyan. So, kayang-kayang bang patawarin si lover mo ng paulit-ulit, mga ganyan. So, may pattern ka na, no? So, avoid patterns. Pag alam mong inuulit-ulit ka na at niloloko-loko ka ng paulit-ulit, ay nako, nasa iyo na yung problema, kumbaga. So, learn to release, okay? Learn to release. Ganon din pagdating sa mga toxicity. Halimbawa, pag lumalabas kayo ng friend groups mo, na-realize mo, laging may drama pagkasama ko sila. Laging may issue kinabukasan pag uwi ko, may Facebook post na about us or meron ng issue lumabas. So, anong gagawin? Ay nako, i-release ko na to mga friends na to. Hindi to nakakatulong sa akin. Lagi ako nai-issue, lagi akong napapaaway, parang ganyan. So, make sure na you know what you need to release this time. Pwede rin sa sarili mo, pwede mo i-release halimbawa, ningaskugon ka. Halimbawa, sa una ka lang magaling, sa una ka lang masipag, pero hindi mo tinatapos. So, panahon na para baguhin yung mga pattern na mali. With the Nine of Pentacles, kitang-kita ko rito, your independence is shining through. Panahon na para tumayo sa sariling paa. Meron akong NDRRMC alert here. Ingat-ingat po sa mga ulanan, sa mga may bagyo, sa mga may thunderstorms, and also sa biglaang ulan. Ingat-ingat po, okay? So, balik tayo sa reading. Nine of Pentacles is telling you, time na for you to grow up, to stand up, and choose yourself.
Panahon na para ikaw naman ang isipin mo. Sa ma-view, parang nakita ko rito, balak magtayo ng sariling negosyo, balak magtayo ng sariling pagkakakitaan. Kaya sabi mo, ayaw ko nang dumepende pa kay magulang, ayaw ko nang dumepende pa kay in-laws, ayaw ko nang dumepende pa sa asawa ko o sa partner ko o sa mga anak ko. Gusto ko magkaroon ako ng sarili kong pagkakakitaan. Di ko alam, nakita ko ng mga bibingka, kakanin, parang ganun. So, you are now starting over. Para sabi mo, meron akong pansarili ko. Para kung ano man ang kailanganin mo, meron ka madudukot. Parang ganyan. So, your financial independence is here at yan yung babago sa buhay mo moving forward. In the area of what you want, you have the Eight of Wands. Eight of Wands, you want to have a quick solution. Ano? Gusto mo matapos agad yung isang bagay o magawa agad ng mabilisan. Kasi sabi mo, pagod na ako, hirap na ako, napakahaba ng proseso na ito, nakakalito na, sakit na sa ulo, especially sa ma-view, parang puro fatigue na, may burnout na, latang-lata na yung katawan. Sabi mo, tapusin na natin to, kunin ko rin yung outcome, kunin ko rin yung resulta, kunin ko rin yung development para makalarga na, parang ganyan. So, now you want quick action. You want to have a quick result. Pero sabi ng spirit guides mo, ang kailangan mo this time, hindi pagmamadali. Ang kailangan mo ay focus. Okay? Kasi kung focus ka sa bagay na yan, lahat ng bagay gamay mo. Lahat ng bagay mapangahawakan mo. So, especially po pagdating sa inyong goals and responsibility. Alam ko na gustong-gusto mong matapos lahat agad, magawa agad lahat para pag uwi mo, relax ka or kaya para makalarga na or para gumaan ng kilos mo, parang ganyan. But with a Saturn, planet Saturn in your influence, no? Sabi rito, pace yourself. Parang gradual lang, wag mong bilisan. Especially here, aligned po ang what you want and what you need. Okay? Sabi rito, pace yourself. Hindi mo kailangang magmadali, hindi mo kailangang magtaranta, no? Work smarter. Work smarter. Hindi mo kailangang gawin lahat yan all at once. Kailangan mo maging maparaan at naging madiskarte sa kinikilos mo. Respect your limits. Okay? To ensure your progress. Para magdire-diretso ito, kailangan alam mo yung mga limitasyon ng kaya mo lang gawin. Bigyan kita example. Halimbawa, meron kang 4 na papeles na kailangan i-retype. Yung kada papeles ganito kakapal. For example lang ha. Tapos sabi mo, gagawin ko to lahat today. Malayo pa naman yung deadline, next week pa. Pero inubos mo agad today. Kaya ngayon, kinabukasan, masakit ang ulo mo, hindi ka makapagtrabaho ng tama, may bagong task pa lang dumating, hindi mo magawa. So, paano masusustain yung progress kung hindi ka nag-set ng limitasyon sa mga kaya mong gawin today? Nakita ko rito na dahan-dahan lang, learn to have schedule and learn to pace yourself para makagalaw ka pa. Kasi kung uubusin mo lahat yan today, paano ka bukas? Baka mamaya meron palang heavier task bukas, hindi mo na maasikaso kasi ginawa mo lahat today, na burnout ka, napagod ka, parang ganyan. So, don't be so quick in a lot of things. Learn to slow down and then kasabay nun, focus ka pa rin. Okay? Diskartehan mo na lang para marating mo pa rin yung outcome na hindi ka nag-rush at hindi ka napapagod. Kasi nakita ko rito, sobrang momentum and then that momentum will give you so much parang pagkapagod. So, ngayon, just relax, okay? The Eight of Wands, you have the Six of Cups. Yes, Six of Cups all about you. Parang sabi ng spirit guides mo, learn to detour. Or parang sabi dito, you want to have like a win over an obstacle. Na parang you want to give yourself that gift. Parang sabi mo, sige, gawin natin to, tapusin na natin to kasi ito yung reward ko for myself. Kakamadali mo para lang matapos agad, para ma-feel mo na accomplished ako, okay ako, na nakuha ko agad, na minapala ako agad. Kakamadali mo, baka mamaya balikan mo na naman siya. Because this is a card of nostalgia or the past. So, baka imbis na makapag-move forward ka, bigla ka pang babalik kasi nga, meron ka pang hindi natapos o na-plancha. So, parang ganon. So make sure na if you want to really reward yourself with a good outcome sa inaasikaso mo, slow down. Kasi baka balikan mo din daw yan kapag minadali. Okay? Napakalinaw sa'yo ng yung spirit guides today. Your quick movement, sometimes hindi yan nakakatulong. It doesn't equate. Hindi yan nangangahulugan na pag mabilis ka, perfect na or successful na. Sometimes, dyan pa nag-uugat yung talagang paglaki ng komplikasyon. Okay? Especially here, in the area of what you need, you have the Strength card. Kailangan mo daw dahan-dahan, relax, tamang tempo lamang, huwag ka magmamadali, learn to
be kind to yourself. Panahon na para bigyan mo daw ng oras ang sarili mo, ha. Nakita ko rito kung paano mo rin daw kausapin ang sarili mo. Halimbawa, ikaw kasi Aquarius, napakabagal mo, napakaengot mo, dapat hindi to ginawa mo. You always say negatively about yourself. To the point na pinapaniwalaan mo na rin yun. Masyado ka na nga maraming pressure sa paligid, pati ba naman ikaw, pe-pressure mo pa sarili mo, di ba? So make sure that you love yourself. You are the first cheerleader of your life. You are the first number one supporter of yourself. So, itapon mo sa ere yung masyadong pagbugbog sa sarili mo because that will not help you. Ngayon, daanan mo lang yung problema, yung task, your assignment, yung endeavor mo ng may gaan. Try to be parang kalmado, parang ganyan. Because wala ka namang mapapala kung matataranta ka, kung mahubisit ka, o mawawala ka sa mood, or bigla-bigla kang sasabog. Diba parang wala din namang epekto, pero mas maganda kung kalmado ka. Mas maayos mo, malalatag mo, bibilis, lulusong, mga ganyan. So, especially here, if you could just change the way you view or you handle your endeavors, iikot ang kapalaran, matutupad ang pangarap. So, napakaganda for you. Boom, boom. Things are changing for your fortune and then malapit ka na sa katuparan ng pangarap mo. Kaya ngayon, ang importante, kalma, kalma, kalma. Kada araw, gawin mo lang yung dapat mong gawin. Maglagay ka na limitation for yourself and then kinabukasan, malay mo, nandiyan na pala. No? Wag mo, nakita ko yung sobrang uhaw, sobrang desperation, and sobrang frustration. Kailangan itapon mo sa area yan. Just work your day lightly, kindly, gently, everything will be fine. Strength card, the Ten of Swords. Okay. Payo sa'yo ng spirits mo, magpakatatag ka. Nasa dulo ka na daw ng hirap na ito. Okay? Napakalino ng payo sa'yo. Alam ko na some of you, nawawala ng pag-asa, kung makukuha pa ba yung pera, kung matatanggap ka pa ba sa trabaho, or makakapasa ka pa ba. Marami ka mga questions sa ganyan. And you feel like, wala na akong pag-asa, Lord. Parang song-sako na ako. But sometimes, your strength is your power. Hanggat kaya mong panghawakan, go push, do it, create it, habulin mo. And then, pagkatapos nito, may good news sa darating. Because pagkatapos po ni Ten of Swords, ang kasunod niya, Page of Swords. May good news na darating mula sa mga pinaghirapan mo. So kung ngayon, narinig ko, nasa climax ka na nasa climax ka na ng problema mo, ng endeavor mo. And after this, happily ever after na. So, keep that strength moving, magpakatatag, magpakatibay, mahalin ang sarili, supportahan ang sarili para lahat ay makaya, and then boom, nandiyan na, hindi mo namamalayan, nandiyan na pala yung good fortune for you. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Six of Swords. Gusto mo na mag-move on, kaya ready ka nang tapusin o baguhin o mag-transform sa life mo. Napakalaking epekto para sa'yo. Sabi mo, parang gusto ko nang mahalin ang sarili ko, gusto ko nang itayo, yung gusto kong itayo for myself, gusto ko na ng long-lasting, that will make me happy, that will make me bigger, better, bolder than before. Parang talagang elevation or pag-angat ng buhay mo. Especially po, in your planetary alignment, meron kayong expansion. Talagang lumalago ka, humahakbang ka sa bago because our planet, because our sun, ang ating araw, ay pumasok na sa sign ni Libra. Hanggang October 22 yan. So, anong epekto yan para sa inyo, Aquarius? This is illuminating your ninth house of expansion. Paglago, pag-andar, paglaki, pagyabong. Okay? So, it will broaden your horizon. Through your learning, talagang matututo ka sa mga bago. Nag-transform ka nag-aaral ka ng bagong sayo mo. Ay, hindi pala para sa akin yan. Ito pala gusto ko, teka aralin ko, baka ito yung pwede sa akin. O kaya, parang mali paling atake ko dyan, babaguhin ko na ito na yung sistema gusto kong i-apply. So, you're learning and you're also applying yung mga natutunan mo sa bago mong gagawin. And then, some of you, pwede rin mag-travel, especially here, lumabas si Eight of Wands mo, parang meron kang pagbiyahe. Some of you, parang babalik sa childhood home, sa childhood province, or babalik ka sa dati mong eskwelahan, dati mong trabaho, something. Parang may turn around talaga. Meron kang babalikan in the past because may short travel ka, parang ganyan. Or for some, meron din po kayong time na for creative risks. Halimbawa, balak mo na magpasa ng gantong novel, balak mo nang magpasa ng gantong sample CD, no? Para meron ka mag-audition ka halimbawa.
O kaya balak mo nang mag-apply for a dancer abroad, singer abroad. It's all about your creative way of life. Gusto mo na i-risk. Sabi mo, it's now or never, I want to get this. And talagang lumulusong na ang buhay mo, umaabante na, at handa ka na magbago sa life mo. So congrats po. Things are changing in your life starting this week. Okay? The Six of Swords, King of Swords, yes. Kailangan daw to ng paninindigan, Aquarius, okay? Strategy, strategy, strategy. Hindi pwedeng susulong ka lang, lulusong ka lang, mag-a-advance ka lang na hindi ka nag-iisip. Okay? Maraming tao ganyan. Talagang bara-bara na lamang. Porke naramdaman, porke nakapag-isip today, porke nalungkot, biglang boom, nakapag-decide. Kailangan daw pinagkaplanuhan ito and also pinapanindigan. Hindi pwedeng urong sulong. Nagawa mo na nakalarga ka na, nakapag-gastos ka na ng pera, nakapag-effort ka na, so bakit aatras ka pa? So ngayon, para hindi ka umatras, kailangan pag-isipang mabuti. Especially here, oh, boom! Napakaganda ng near future mo, you have the Wheel of Fortune. Pagbabago, pagbabago, pagbabago sa kapalaran. Makakatulong talaga sa iyo yung mga katotohanan na makukuha mo this time. The clarity about your life, about your connections, about your trabaho, about your dreams, about your lover, anything na malilinawan ka this week, ito ang magdudulot sa iyo ng pagbabago ng buhay mo. At alam mo na yung truth na pangahawakan mo. Alam mo na yung katotohanan na madadala mo for a long time. Halimbawa, na-realize mo, ito palang friend na ito na pala utang, ay hindi pala talaga plano magbayad. Kaibigan lang pala niya ako kasi may nakukuha siya sa akin. So dahil nalaman mo yung katotohanan na yan, puputulin mo na siya sa buhay mo. And then yung perang dapat na ilalaan mo for yourself, nalalaan mo na sa ibang bagay. So yung katotohanan na makukuha mo doon sa'yo mo, ay hindi na ako ulit aasa sa isang friend na pala utang na kinukuha lang talaga yung para sa akin because may nahihita sila. So ngayon parang yung katotohanan na nakuha mo dito, gagamitin mong angkla habang buhay para hindi ka na maulit ito. Parang ganon. So, example lang yun ha. Hindi ko sinasabing may friend kayong pala utang. Pero parang ganun yung analogy na the lesson that you will learn from this truth, gagamitin mo siyang pundasyon para hindi na maulit yung ganong pain or ganong structure sa life mo. And with the Wheel of Fortune, here, kitang-kita ko talagang nagbabago na yung buhay mo. Some of you, walang pera today, magbabago na yan. Some of you, walang trabaho today, magbabago na yan. So, hindi nakataga sa bato yung estado ng buhay mo today. Magbabago yan. And it will be better. Palakpakan tayo. Isulat mo sa baba, I claim the change in my life. I claim prosperity. I claim my fortune. Okay? The Wheel of Fortune, you have the Four of Pentacles. Yes, you're on the path of financial stability. Patungo ka na sa mga bagay na gusto mong makuha sa life mo, gusto mong ingatan, gusto mong tumagal, gusto mo ng pang long term. Pero nakita ko rin dito, Aquarius, you need to let go ha. I-let go mo na yung mga bagay na mabigat. Yung mga bagay na hindi mo na dapat dalhin pa moving forward. Halimbawa, mga responsibilidad or obligasyon na pangharang lang pero alam mong hindi na para sa'yo, panahon na para ipasa yan sa iba. Para patuloy na umikot yung gaan ng energy in your life. Kitang-kita ko rito, once you let go, once na bumitaw ka sa mga bagay na mabigat at toxic, doon papasok ko talagang stable at pangmatagalan. Okay? In your challenge rather, you have courage. Yes, tapangan mo daw ang sarili mo. Stop hiding, show up, and let yourself be seen. Fear, vulnerability, and growth. Yes, huwag ka matakot sa transformation. Huwag ka matakot sa mga bagong darating. Nakita ko rito, especially huwag matakot sa mga malabo because now na malinawan ka na, everything will be fine. Close-minded, unwilling to consider other perspectives or entertain new ideas, be more open, openness, receptivity. Yes, ito yun. With the King of Wands, kailangan bukas ka sa kritisismo, bukas ka sa puna para mapa-andar mo o mapaganda mo yung ginagawa mo. It's all about your growth. Kaya huwag maging saradong isip ha, be open-minded, babaan ng pride, babaan ng ego para makita mo yung mga magandang suggestion din sa'yo. In your challenge, you have the Nine of Cups. Panahon na para sungkitin mo yung mga bagay na gusto mo. Huwag ka daw matigas ang ulo o huwag ka daw masyadong mayabang this time. Very, very profound, ano? Kitang-kita ko rito that you need to humble yourself in the pursuit of what you want. Because your humbleness is a magnet for success. Ang humbleness mo, magnet yan for prosperity. Love na love ni God yung mga humble. Kaya, ngayon, maging mapagkumbaba at abutin mo yung mga pangarap mo in a nice way. Nakita ko rin dito na
putulin mo na talaga yung mga bagay na hindi bukal sa puso mo. Halimbawa, napilitan ka lang umattend dyan, napilitan ka lang umuo dito, napilitan ka lang pumunta dyan. So make sure na hindi ka na napipilitan gawin yung mga bagay-bagay. Laging bukal sa puso and you are now after your success, after your fulfillment, yung mga bagay na totoo magpapaligaya sa'yo in a nice way ha. Find that in a nice way. Huwag ka magdedemand sa ibang tao. Kunin mo siya in a way na karapat-dapat at magaan. Kasi pag dinademand natin sa ibang tao, paano nila ibibigay yon? So ngayon, be kind, be gentle, i-demand mo to ng matino. Na nicer, calmer, uh, uh, kinder, kumbaga. The Nine of Cups, the Two of Wands. Yes, expansion. Nakita ko rito that time na for you to take a risk to get what you want in a nice way. Learn to have a clear vision and ask people's help. Makakatulong sa yung ibang tao. Hindi mo to kayang gawin mag-isa. Kaya be kind, be gentle to yourself. Everything will be fine. Ang maganda naman dapat dito, malinaw sa isip eh. Pag malinaw sa isip, alam mo kung sino yung karapat-dapat na taong dapat lapitan. Parang ganyan. So, ngayon, maupo ka dyan, pag-usapan, tignan, pagplanuhan. Nakita ko rito, wag bara-bara ha. Hindi porket may pangarap ka, hindi porket may wish ka at may dream ka na kitang-kita mo na gusto mo siyang makuha, eh bara-bara ka na lang pupunta doon. Dapat daw ay upo muna, pagplanuhan, kailangan konkreto yung plano para maganda yung andar. Okay? In your fortune, you have joy and delight. Open your heart to joy. Yes, buksan mo ang isip at puso mo sa kaligayahan. Wala kang time for negativity. Another message, rainbow blessing. Oy, nakakita po ba kayo ng rainbow anywhere? Ito yung confirmation na may blessing ka. Blessings are showering your life. Kung makakita ka ng rainbow after this reading, yun, garantiya sa'yo to. Okay? In your fortune area, justice card. Babalik na yung mga bagay na pinagkait sa'yo before. Yung mga bagay na unfair. Ngayon, approve na approve. Sobrang ganda. Parang ito na gumanti na yung kapalaran para sa'yo, binigay na sa'yo yung mga pinagkait mo. Some of you, nakita ko legal matters, legal documents, it will go smoothly. You will win this, you will have this, everything will go on in your favor. Approve, approve, approve. Kita ko licensure exam, government documents, aprobado, tanggap, okay. So, congrats po. Yung hustisya na sa kamay mo at babalik ko doon yung balanse ng buhay mo. Kung dati parang pagod na pagod, ngayon panahon na para magkaroon ng pahinga, especially po in the coming weeks ha, talaga namang sobrang busy mo. Kaya listen to your body, avoid overcommitting, okay? Avoid fatigue and meditate and karoon ka ng breathing time. Huminga ka, bago ka kumilos para magkaroon ka ng tamang rest. Kasi talagang balance dapat ang buhay mo this time. Kasi sasabak ka na medyo mahaba-haba in the near future. Especially next week. So, busy time. Kaya ngayon, narinig ko din, i-schedule mo na yung oras mo, i-schedule mo na yung mga gagawin mo para hindi ka litong-lito sa mga gagawin next week. Okay? The Justice card, the Justice card, yes. Kinonfirm niya sarili niya. Okay na daw, hustisya babalik, ang katotohanan malalaman, kakaroon ka talaga ng harvesting, makukuha mo na talaga yung good karma, and nakita ko rito, legal things gonna be okay. Clarify pa natin. The Five of Wands. Yes, sa mga away-away o sigalot, ikaw yung mananalo, ikaw yung magwawagi. Nasa panig mo yung katotohanan. Kitang-kita ko rito, ikaw magwawagi sa kanila because you did the right thing. Parang ganyan. Nasa iyo ang batas eh. Nasa iyo ang tama eh. Parang ganon. So, nakita ko rin dito, wala lang confusion. You're gonna reign supreme, standing out, shining above. Kitang-kita ko rito na ikaw ang mamamayani. So, congrats po. Okay? In your challenge, in your divine messages, you have nothing is yet set in stone. Yes, kakasabi ko sa inyo kanina, walang nakataga sa bato. Kaya magabago pa ang buhay mo. Kung inaakala mo na habang buhay ka dyan, hindi. Magabago pa yan and things will change for the better. Another message, a new romantic cycle begins. Ooh, para po sa mga single Aquarius dyan, meron daw pong pag-ibig na papasok sa life mo this time. So congrats po. A new romantic cycle or titibay ang relasyon para sa mga committed relationships dyan. Para sa mga couples, makakahanap kayo ng paraan para mag-spice up, sumigla, gumanda, tumibay ang relasyon. Okay? In your divine messages, meron po kayong King of Wands. King of Wands, all about you listening to other people para lumawak ang iyong pananaw, para lumawak ang iyong naiisip tungkol sa isang bagay. Huwag kang limitado. Be open-minded, okay? Sabi nga po sa inyong planetary alignment, the planet Mercury is entering Scorpio on October 6. So ano epekto niyan para sa inyo Aquarius? This is the right time for you to discuss difficult topics with courage, ayun, courage to, and honesty in your partner, in your family, or your boss, okay?
Panahon na pag-usapan yung mga bagay na talagang iniiwasan nyo before o medyo delikadong topic pero sabi mo kailangan ng pag-usapan ito kasi importante sa'yo. Halimbawa sa lover mo tungkol sa budget, sa magulang mo tungkol sa unfair treatment, sa mga anak mo tungkol sa kanilang pagiging matigas ng ulo, sa boss mo sa kanyang unfair o meron kayong kailangan pag-usapan na papeles, parang ganyan. So, you need to really discuss the difficult topics today ng malinaw, ng magaan, maayos. Isipin mo rin ang sasabihin mo, ha? Make sure na hinahanda mo ang sarili mo, ihahanda mo rin yung mga ilalatag mong topic, issues, punto, para makuha mo yung good outcome. Kasi hindi ka naman makikipag-usap para makipag-away o para manalo lang ng argumento, kundi para makaunawa at para maplansya ang issue. Okay? King of Wands, clarify natin. The Queen of Cups, yes. Use your heart. Use your heart. Follow your heart in any endeavor that you want to create this time. Kung gusto mo na makipag-usap kasi sabi mo, linawin na natin to friend, boss, linawin na natin to, pag-usapan natin to mama, pag-usapan natin to mga anak, whatever you want to do, na bukal sa puso, doon ka magsimula. And always be open. Makinig ka lamang. Maupo ka doon, intindihin mo siya, intindihin mo sila, unawain mo, para matimbang mo kung anong dapat gawin moving forward. Para luminaw ang vision mo sa kung saan mo gustong dalhin yung topic, dalhin yung issue para ma-solve na. Because kitang-kita ko rito, gusto mo lang naman maging panatag ang puso mo, maging panatag ang isip mo. At darating din tayo dyan. Kaya kailangan talaga madiskarte ka this time kung paano mo haharapin yan. Okay? In the area of your outcome, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have thank card, celebration, fun, enjoyment, yes. Sa pagbabago ng buhay mo, talaga mag-celebrate ka. Sa pagpasok ng katotohanan, lalaya ka na at liliwanag ang buhay mo. Kaya talagang celebration ito. Now, the message of ladder, climbing towards success. Yes, paangat ka na. Especially here, binabago mo na ang buhay mo kasi gusto mo na maging financially independent at yumabong yung buhay mo. Now, the message you have fun, romance, celebration, and party. Dalawang beses sinabi kanina na meron daw talagang party this time o celebration. Baka may reunion, birthday, kasal, anniversary, o talagang tagumpay mula sa isang pinaglugmukan. Kaya parang gusto mong i-celebrate this time. So, congrats po. Now, the message you have arrow, you are on the right path regarding some aspects of your life. Wow, talagang nasa tamang direction ka with the 8 of Wands here. Dire-diretsuhin mo lang daw yan. Huwag bibitaw, huwag hihinto. Ito na yung simula ng pagbabago. I know, nakakita ko na nagda-diet or nagbabago ng exercise routine, parang ganyan. Now, the message of desk, pay attention to your work. Yes, panahon na para maging hands-on, para lahat ng malabo maging malinaw, no? Another message of owl, good advice from a wise person. Makinig ka daw sa payo sa paligid mo. Sabi ko nga, matutong maging open-minded and maging receptive sa mga kritisismo, sa mga puna, makakatulong yan sa'yo. Ang outcome mo, Aquarius, for October 6 to 12, you have, wow, the 3 of Swords. Kitang-kita ko rito, moving on ka na. Nag-move on ka na, medyo mapanakit. After you see the truth, after mo malaman yung totoong impormasyon, after mo mabasag yung ilusyon, after mo matanggal yung maling akala, lilinaw na, alam ko masakit, mahirap yan tanggapin, pero ito yung moment mo talaga na aandar ka na. Kasi pinangahawakan mo ngayon katotohanan at kalinawan. Clear na ang mind mo kung sino dapat bitawan, dapat putulin, dapat i-let go, ano yung mga mali mo na dapat na talagang i-change, no? So your life is changing talaga for better. Daanan mo lang to. This is temporary setback, kumbaga. Pagkatapos nito, pag naghilom ka na, moving forward, new life, new beginning, transformed Aquarius ka na, okay? The 3 of Swords, the 2 of Pentacles, yes. Babalik na daw ang balanse ng buhay mo after this heartache or after this clarity of something na talagang medyo hindi ganun kadali pero kakayanin mo, magagawa mo. Halimbawa, malalaman mo na yung katotohanan about sa perang nakabinbin, 2 years na nakabinbin pero bakit wala pa rin, halimbawa. So, malalaman mo na yung truth para makapag-move on ka na from all the pain, the suffering, and then babalik na ulit yung balanse ng buhay mo. Alam mo na ulit ko rin dapat pahalagahan at ano yung hindi. Parang nakita ko rito, magka-function ka na ulit. Parang you're back in the game, you're back in your old self, you're back in your own routine na dinurog nitong mga malalabong ito. Sabi mo, time na para magbago, time na para bumangon, time na para ulit gumalaw at sumayaw sa buhay at nakita mo ulit yung mga maniningning at saka promising things na naghihintay para sa'yo. So ngayon, bangon, kaya mo yan, makaka-survive ka and sasabihin mo, ay, sisiw lang pala yun, buti, nalagpasan ko, ay,
Kayang-kaya ko yan. Tapos parang badge of honor mo pa to. Pinagmamalaki mo pa sa mga friends mo in the near future na parang, ako nga, nalagpasan ko yun eh. Ako nga, kinaya ko yun eh. Pero tingnan mo naman ako. Financially independent. Meron akong sarili kong buhay. Meron akong sarili mong pera. Mga ganyan. So, you're now learning and you're stepping on to a better future para sa'yo. So Aquarius, this is your October 6 to 12. Hopefully po naka-resonate ka. Comment down below. Thank you again for watching Gandulo. I love you. This has been James for James Saro PH. God bless everybody.